verse 6. Ngunit ako'y umaasa na kami ay inyong matatagpuang hindi nabigo. Subalit nananalangin kami sa Diyos na kayo'y huwag gumawa ng anumang masama, hindi upang kami magmukhang nakapasa sa pagsubok, hindi para itaas ang mga sarili, di ba? Kundi upang inyong magawa kung ano ang mabuti, bagaman kami ay nagmistulang mga nabigo. So, yun nga po ang hangad nila Apostol Pablo. Yung kanilang malinis na konsensya at hangarin para sa iglesia ng mga taga-Korinto na sila nga po ay mahanda bilang maging malinis at dalisay na berhen sa pagbabalik ng Panginoon. 'Di ba? Makapasa dun sa pagsubok. 'Di ba kahit nga po tayo, trial nga po ito eh. Itong pamumuhay natin dito. Hindi po tayo inadya na mabuhay dito para mamuhay sa sa mundo, sa kasalanan. Mamuhay sa kasalanan, hindi po. Ito'y trial para po mapagbalik loob tayo sa Diyos. Para habang nabubuhay tayo dito, maipagamit natin ang ating sarili, masik natin ang kanyang kaharian, mapabilang at magpasakop sumunod sa kanyang kalooban. Makilala natin siya ng lubos. Yun yung purpose eh. Hindi para gawin mo yung gusto mo, kapatid. Hindi para magpakasasa tayo sa lahat ng comforts ng mundo na temporary lamang, na ang eternal consequence is lake of fire. Diba mga kapatid? So, okay na lang tayo na nagsasuffer po tayo, pero for righteousness sake. For goodness sake. For Christ's sake. Para sa will niya. Hindi para sa ikasisira natin. At saka po, paalala ko lamang po pala, no, na tayo po, hindi natin nakikita personal ang bawat isa. Hindi po natin nakikita ang pamumuhay ng bawat isa. Kaya po, nawa po, maging tapat po tayo sa Diyos kasi siya po ang nakakakita ng lahat. So kami po na nangangaral, kami po na nagbabahagi ng salita ng Diyos ay para magpaalala lamang po sa inyo. So yun lang ay paalala ng Diyos na tayo mamuhay ng tapat at tuwid sa Kanya kasi nakikita niya po talaga ang lahat. Lahat ng ating mga sinabi, ginawa, inisip, lahat accountable po yan sa Judgment Day. So sabi po dito sa verse 7, nananalangin po si Apostol Pablo na huwag po gumawa ng masama yung mga taga-Korinto, bagkus mabuti. Sabi nga po yan dito po sa 3 John. 3 John verse 1. Chapter 1 verse 11. Sabi po dito, minamahal, huwag mong tularan ng masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. So yung mga nakakita, yung mga nakaranas at nakaalam na po ng katotohanan sa salita ng Diyos, naka-receive na po ng, 'di ba, ng goodness ng Panginoon, ay siyang kabutihan din ng ating ihahatid. Ang ating ipapakita, ang ating gagawin. Mabuti. Kasi ang gumagawa daw po ng masama ay hindi talaga tunay na nakikilala ang Diyos. Huwag daw pong tularan. Diba? Huwag pong tularan. Kasi sabi din po sa Efeso. Sabi po sa Efeso chapter 2. Sabi po sa Efeso chapter 2 verse 10, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo, Jesus, pero sa mabubuting gawa. So tayo daw po ay nilalang para sa mabubuting gawa, hindi para sa masama. So para masunod natin yung will ng Diyos, na tayo nga po ay create para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos nung una pa upang siya nating lakaran. Hinanda na po ng Panginoon yung mabubuting gawa para ating lakaran, hindi po sa masama. Kaya nga po sabi dito sa verse 8, sapagkat kami walang magagawang anuman laban sa katotohanan, kundi tanging para sa katotohanan. Katotohanan lamang po yung binabahagi natin. Hindi po natin mababago yung katotohanan. Nag-iisa lamang po yan. Diba? Ang binabago lamang po ng Diyos, ang kailangang mabago ay ating mga puso. Yung ating mga pamumuhay, yung ating mga pag-iisip, para po ma-receive yung katotohanan at masunod sa ating buhay. Yun po yung binabago. Pero yung katotohanan, hindi po yan mababago kailanman. Diba? Sa kanyang salita. So sabi po dito, sa verse 9, sapagkat kami natutuwa kung kami mahihina at kayo malalakas. At ito naman ang idinadalangin namin na kayo ay maging sakdal. So, dito po mga kapatid, sa ating nabasa sa verse 9,
na nagpapatunay lamang po na unahin ang kapakanan po ng iba bago ang sarili. Yan po ang sabi sa Filipos chapter 2 verse 3 to 4. Huwag niyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag titignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. So ito po yung ginagawa ni Apostol Pablo. Natutuwa siya na yung iba po ay lumalakas. Diba? Sila'y mahihina, inaamin na tayo mahihina. Pero sa ating kahinaan, napupuspos nga po tayo ng kalakasan ng Diyos. Napapalakas natin din po yung ating mga kapatid. Diba? Sila'y napupuspos din ng mga spiritual blessings na hinahatid po natin pangangaral sa salita ng Diyos na lumalakas din po sila. Yung kanilang lakad, yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Di po ba? Yun po ay talagang ano na sa atin, no? Kumbaga, parang dun pa lang, yun na yung kagalakan natin, no? Na hindi lamang po tayo ang maligtas, kundi yung iba pa po na nakakapakinig ng salita, malapit po natin sa Diyos. Yan na po yung desire natin, no? Tayo'y ginawa nga pong fishers of men. Na hindi na po, hindi isda, kundi soul, tao po, yung ating dinadala patungo sa Diyos. Diba? Pinapagbalik loob natin sa Diyos. Tuwang-tuwa po ang Panginoon at ang mga anghel sa langit. Di po ba? So sabi po dito, no? Verse 10, kaya't isinusulat ko ang mga bagay na ito samantalang ako'y wala pa sa inyo, upang kapag ako ay dumating ay hindi na ako kailangang maging mabagsik sa aking paggamit ng kapamahalaang ibinigay sa akin ng Panginoon para sa ikatatag at hindi sa ikawawasak. So yun po yung sabi ni Apostol Pablo dito, no? Yung ating pagtatama, yung pagre-rebuke natin sa ating mga kapatid ay para sa ikatatatag din po nila, para sa kabutihan po nila at hindi para sa ikasisira. So wag po tayong magdamdam, wag po tayong mag-isip ng masama, wag po tayong mag-hate dun sa mga nagtatama sa atin. Kasi para din po yun sa kapakanan natin. Yan po yun. So sabi po dito, no? Basahin ko na lamang po yung mga natitirang verse and then paliwanag po natin. No, sabi po dito, sa katapus-tapusan, mga kapatid, magalak kayo, isaayos ninyo ang mga bagay-bagay, palakasin ninyo ang isa't isa, magkaisa kayo ng pag-iisip, mabuhay kayo sa kapayapaan at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay mapapasa inyo. Magbatian ng isa't isa ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga banal, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama o fellowship po with the Holy Spirit ay sumainyo nawang lahat. So, nabanggit po dyan mga kapatid, no, dito sa mga last verse, nabanggit po dyan na palakasin daw po ang bawat isa. Diba? Magpatatag. Itong ginagawa po natin, fellowship. Palakasan, patatagan na tayo po ay talagang maging handa. Paghahanda, preparation po ito sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Tapos magkaisa po. United po tayo dito. Hindi po tayo bahabahagi katulad po sa kingdom of darkness ni Satan. Ang kingdom of God is united and unshakable. So sabi po dito, no, kasi ano na po tayo, no, one ano po tayo, isang layunin. Diba? One in spirit, one God, one Lord, one baptism, one body, pinag-isa sa katawan ni Kristo. So dapat kung anong galaw ng kung ano ang pag-iisip, pamumuhay, galaw, pag-uugali ng head which is our Lord Jesus Christ, ganun din po yung katawan. We function as one. Sabi din po dito, no, kapayapaan, hindi po dapat tayo yung nagiging cause pa ng division o yung mga debate, yung mga argo-argumento. Bagkus tayo yung maging mapag-ibig sa pagpapalaganap ng kapayapaan or be a peacemaker. Yan po yan. Kasi ang ating Diyos, siya ang tagapagpalaganap ng kapayapaan. Yan ang bunga niya sa ating kapayapaan. Which is, ang mga makamundong tao, wala silang peace. Wala nga po silang peace of mind. Meron nga silang worldly things, kayamanan sa mundo, pero wala silang peace of mind. Diba? Pero tayo, wala man tayo niyan, wala na dyan ang kayamanan natin sa makalupa or mga earthly things, kumbaga nasa langit na, binibigyan tayo ng Panginoon ng peace of mind. Ng peace sa ating buhay, binibigyan niya tayo ng contentment. Diba? So, sabi din po dyan, no, pag-ibig ng Diyos ang pairalin sa bawat isa. Love each other. So, sabi po dito, then, sabi din, no, banal na halik.
Magbatian daw ng isa't isa ng banal na halik, holy kiss sa English. So ito po ay nagsisimbolize ng unity, ng equality, ng love and forgiveness, na ang lahat ay bati-bati, 'di ba? Ang lahat ay nagpapakita na mahal ang isa't isa, na pinapatawad ang bawat isa. Hindi po yung peke na yung parang sasabihin mo lang na mahal mo siya tapos deep inside galit ka pala sa kanya. Hindi, yun yung sinisimbolize ng banal na halik. Ibig sabihin, tayo ay united, tayo ay may equality, pantay-pantay, na lingkod ng Diyos, na nagpapakita ng totoong pagmamahal at pagpapatawad sa bawat isa. Respeto din po, 'di ba? So sabi din po dito, na pakikisa, ito importante mga kapatid, ayan, sabi dito, biyaya ng Panginoong Hesukristo, pag-ibig ng Diyos at pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. So, fellowship po with the Holy Spirit. Sa makatuwid, parang partnership, yung union, yung pakikisama po ng Espiritu Santo sa atin. Intimacy natin, mag-build tayo ng intimate relationship po sa Kanya. Kasi po, iisa po sila. Father, Son, Holy Spirit, one God in the mighty name of the Lord Jesus Christ. So, iisa po yan ng will. So, dyan tayo mag-yield, mag-obey sa Holy Spirit, kasi yan po ang spirit ng katotohanan. Magbibigay po sa atin, magtuturo sa atin kung paano mamuhay ng tama sa Diyos, na mamuhay ng tuwid sa Diyos, para tayo 'di ba? Yan po ay maghahatid sa atin ng eternal life. Samantala naman ang flesh, destruction. So, i-share ko lamang po sa inyo, mga kapatid, na the more that we are having a fellowship or partnership, intimacy sa Holy Spirit, sa banal na Espiritu, we are being transformed into the likeness of Christ. Yan nga po yan. The more na nagkakaroon tayo ng fellowship, ng intimacy sa Kanya, the more na natatransform tayo sa wangis ng Diyos, the more na nagbubunga siya, na nagbubunga sa atin. Yung mga bunga, yung wangis ng Diyos. Diba? Katulad, for example, mga kapatid, yung union po or partnership ng husband and wife. Ito po yung halimbawa lamang, ha? Ang husband and wife, nagpo-produce din po ng fruit, which is child, anak. Diba? So same with us, our fellowship with the Holy Spirit, it bears fruit. Fruit niya po, bunga po ng Diyos. Diba? Bunga ng banal na Espiritu, wangis po niya. Pag-uugali, katangian, gawi, pamumuhay niya ng ating Panginoong Hesus. So lagi po yan. On the other hand, kapag naman po ang flesh o laman natin ang nasusunod, automatic po yan. Ang nakikipag-partnership natin or ang ating fellowship ay sa kingdom of darkness, sa mga demonic entities. Kasi yan po yung nagbubunga sa atin, bunga ni Satan. Diba? Doon tayo nakipag-fellowship eh. Sa kaaway, kapag laman ng laman yung sinusunod natin. So, magbubunga din yan sa'yo, which is yung bunga po ni Satan. Ano bang bunga niya? Rebellion, pride, greed, disobedience, ano pa? Lahat ng kasamaan. Diba, bad company ruins good character. So, be careful who you fellowship with. Dapat sa Holy Spirit lamang po at hindi po sa kaaway. Same po yan sa Garden of Eden, mga kapatid. Way back sa Garden of Eden, balik po tayo. Before po, sa Garden of Eden, may fellowship po si Adam and Eve sa ating Diyos. Masagana pa mamumuhay nila, wala pong problema. Given po yung mga prutas ng mga puno upang kanilang makain. Given ang fruit. Kasi may fellowship sila sa Diyos. Yun yung resulta. Yun yung fruit. Diba? Given yung provision sa kanila. Pero the moment na after na nga po na sila'y nagkasala, na kinain nila yung prutas, na iyon, ang nakipag-fellowship sila, sumunod sila dun kay Satan. Nagpa-dala sila dun sa temptation ni Satan. So, ibig sabihin, nung the moment na dun sila nagkaroon ng fellowship or ng partnership, ang fruit na nga po ng rebellion sa Diyos or disobedience or greed or pride ang umiral. Diba? So, yun po yun, mga kapatid. Kung kanino tayo nakikipag-fellowship, yun po yung napoproduce na bunga sa atin. So, talagang uulit-ulitin ko po, be careful who you fellowship with. Kahit po sa mga tao, sa mga kasama natin, surround your people with mga godly people. Huwag po dun sa mga gumagawa ng masama kasi nga naruruwin niya yung ating magandang pag-uugali o magandang bunga. So, yun lamang po mga kapatid. Nawa po
ay talagang may mga natutunan po tayo, no? Mai-apply po natin ito sa ating pamumuhay. Baka may gusto po kayo na idagdag dito sa ating na topic. Open mic lamang po mga kapatid. Maraming salamat po, Lord. Open mic lamang po mga kapatid. Hello Maraming po, salamat. blessed afternoon po. Good afternoon, brother. Yung ano po ate, yung naging ano po sa akin dito sa topic natin, yung mga pumasok po sa akin, yung pumasok po sa akin dito na book is yung dito po sa Book of Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 3. Yung dito po sa verse 7 po, is yung pumasok po sa akin dito is yung verse 11 dito sa chapter 13 ng 1 Thessalonians. Sinabi nga po dito, bigyan nawa kami ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesukristo ng paraan para makapunta riyan. Palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang pag-ibig. Ay, hindi pala to. Wait lang. Hindi ito. Ito pala siya. Nasa verse 10 po pala. Araw-gabi, taimtim naming ipinapanalangin na makasama ulit kayo para maturuan kayo at mapunan namin ang anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. Yun din po yung nabanggit nga doon kanina sa ano nga po no, yung pinagdarasal nga rin po nila, ito nga po no, nila ni Apostol Pablo, itong mga mananampalataya dito sa Corinto. And dito rin naman po sa ano rin po, banggutin ko na rin po sa 2 Corinthians 13 verse 9. And ano naman po dito sa verse 9 naman po, nabanggit po dito is paano namin mapapasalamatan ng Diyos sa lahat ng kagalakang dulot ninyo sa amin dahil sa inyong pananampalataya. Yun po no na gano'n na lamang din po yung pagpapasalamat nila Apostol Pablo dahil yun nga po no na mas nakikita nilang tumatatag itong mga mananampalataya nga po dito sa Corinto mga kapatid na yun din po yung nabanggit dito sa Thessalonica katulad na nga rin po nung pagninerish nito nila Apostol Pablo doon nga po sa mga taga Thessalonica mga kapatid na yun din po yung ginawa inano niya example dito sa mga taga Corinto mga kapatid. Yun po yung pumasok sa aking verses mga kapatid. And dito naman po sa last po siya na for ano naman po to for verse 10. Sinabi po dito wait lang po. Dito po tayo mag-umpisa sa verse 9. Sa ano naman po to 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 to 11. Sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa kaparusahan, kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 10, namatay siya para sa atin, para kahit buhay pa tayo o patay na sa pagbabalik niya, ay mabuhay tayo sa piling niya. Verse 11, dahil dito patuloy ninyong pasiglahin at patatagin ng isa't isa katulad nga ng ginagawa ninyo. Yun po yun mga kapatid yung binigay po mga verses po sa akin na i-share ko po dito ngayon na related po sa topic po ni Ate Lynn. And yun lang naman po yung mga nais pong i-share mga kapatid. Yun lamang po, salamat. Praise God. Thank you, Lord. Brother? Praise God na banggit mo yung regarding sa nananalangin. No? Katulad nga nila Apostol Pablo, sila ay nananalangin nga sa Diyos na huwag gumawa ng masama. Tulad yung mga iglesia po, kung saan po yun yung mga ninonerish po nila Apostol Pablo, no? Na sabi nga po niya doon hindi ko nabasa. Dagdag ko din pala to. Sige, brother. Ito, yung dito sa chapter 4, verse 1. Sinabi po dito ni Apostol Pablo na, mga kapatid, ano po to, 1 Thessalonians pa din, chapter 4. Mga kapatid, natutunan nyo sa amin kung paano mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Ito nga ang ginagawa ninyo. Hinihiling namin ngayon sa pangalan ng Panginoong Hesus na lalo nyo pa sana itong pag-ibayuhin. Mas lalo pang inerish, mga kapatid. Yun po yung lagi nga rin pong inaano natin sa bawat isa na ito nga pong mga ginagawa natin sa paglilingkod sa Panginoon is lagi po nating inerish sa pagbabasa po and sa pag-a-apply po sa ating mga buhay ng mga nababasa po natin sa kanya pong salita. Yun po yung ate, hindi ko nabasa. Salamat.
Amen. Praise God. Yun nga po na-continue natin. Na ipanalangin po natin yung bawat isa, yung ating mga kapatid sa Panginoong Hesus na lumakad ng tuwid sa Diyos at huwag gumawa ng masama. Yan po yung nagiging ano po tayo, no? Intercessor or yung ating panalangin sa Diyos para po sa iba, para sa ating mga kapatid. 'Di ba? Hindi yun na kasi yung panalangin natin, no? Hindi na siya pang sa atin lang eh. Talagang pang ano no, pang ibang tao, kung ano yung will ni Lord. Minsan nga mga kapatid, share ko lang sa inyo. Or madalas na ngayon, na pag kayo mananalangin, tanungin niyo po yung Holy Spirit. Holy Spirit, ano pong will niyo na ipanalangin ko? Magbibigay po yan sa inyo, mga ipapanalangin niyo. Magugulat po kayo, magbibigay, minsan, sa akin nagbibigay po siya ng lugar na ipapanalangin ko. Lugar or mga tao. Yun po, mga kapatid. So, kasi, di ba, kadalasan yung prayer natin, paulit-ulit, di ba? Tanungin po natin yung Holy Spirit kung ano po yung will niya na ipag-pray natin. Yun po, nagpe-pray po ako ng yung Our Father in Heaven, then after po nun, kakausapin ko na yung Holy Spirit kung ano po yung mga ipapanalangin ko. Bukod pa po dun sa, yun nga po, yung pinapanalangin ng bawat isa, kaawaan, yung hingi ng tawad, yung mga pagpapasalamat, di ba? Pero, wag niyong kalimutan po iyon, na tanungin po siya para po masama din po sa prayer yung will niya na ipag-pray po natin. Kasi yun po yun eh, no? Hindi lang yung nasa atin, kumbaga, sa kanya mismo. Yun po yun yung sinasabing pray in spirit. Dapat nasa ano po niya. 'Di ba? In spirit tayo at nasa paggabay po talaga ng Holy Spirit mismo. So yun po mga kapatid, baka may dadagdag pa po kayo. Blessed afternoon Open po. mic lang po. Hello Sister Rem. Ano po yung sa verse 5 po, yung siyasatin natin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya, subukan ninyo ang inyong mga sarili. Doon po pinaalala po sa akin yung sa John 7, yung pong verse 10 to 24 po. Ang ano po kasi nito is yun nga po yung ina-accuse na po ang Panginoon ng mga Pariseo na, di ba po, nagpapagaling siya tas ayaw ng mga Pariseo. Ang nire-reason out nila na Sabat, di ba po, kasi di ba po, ang parang law po nila doon is hindi pwedeng mag-work ng Sabat or bawal something, basta bawal pong may gawin sila ng sa Sabat. Tapos po, ang basahin ko po is yung John 7:21 to 24 po. Jesus replied, I did one miracle on the Sabbath and you were amazed, but you work on the Sabbath too, when you obey Moses' law of circumcision. Actually, this tradition of circumcision began with the patriarchs long before the law of Moses. For if the correct time for circumcising your son falls on the Sabbath, you go ahead and do it, so as not to break the law of Moses. So, why should you be angry with me for healing a man on the Sabbath? Look beneath the surface so you can judge correctly. Ano po pala ang version po ng Bible ko is NLT. And ang galing lang po kasi nung habang nakikinig ako kanina, talagang patunay lang na yung word, yung truth ni Lord is nasa puso na natin. Kasi 'di ba po, nag-share ako before, nababanggit ko na to na pag nag-discern tayo, dapat lagi magsisimula sa ating sarili. Tapos nung napakinggan ko po itong verse 5, ang galing. Talagang patunay lang yung salita at katotohanan ng Panginoon ay nasa puso na natin, na inilagay niya na nasa atin. At siya ay nasa sa atin. 'Di ba po? Saan nga bang verse yun? Yung sinabi po ng Panginoon na He is in us and we are in Him. Tama po ba? Correct me if I'm wrong. And, yun po, wala. Sorry po. Na, patunay lang po talaga dapat na siyasatin natin yung sarili natin before natin i-discern ang isang tao or i-convict ang isang tao kasi baka mamaya, yun nga po yung rush. Baka lalo tayong mamali. Even to, sabihin na natin na conviction siya from the Lord. John 15 verse 4, Ate Rem. Sorry, ano yun, brother?
brother? John 15 verse 4. Yung INT. John To you. 15. Sige, basahin natin. John 15 verse 4. Remain in me and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Amen. Diba nga? Tama, kasi kung wala tayo sa Panginoon, hindi tayo mag-grow. Hindi tayo magbe-bear ng fruit. Diba po? So, yun po yun. Ano yun? John 15, verse 4. Okay. Thank you, brother. Praise God. Nawala yung sasabihin ko. Lord, please, paalala mo po. Ano yung Lord, ano yung sinasabi ko, Lord, kanina? Nawala. Ayun po. Thank you, Lord. Before we discern someone, talagang kailangan nagsisimula talaga siya sa sarili natin. Kasi katulad din po yung sinabi din ni Lord na bago natin punahin ang puwing ng ating kapatid, punahin muna natin yung sarili nating puwing. Hindi ba po? So, and look beneath the surface so you can judge correctly. Hindi lang po dapat tayo tumitingin sa kung ano yung nakikita lang natin. Dapat talaga po, everything is spiritual po kasi talaga di ba? Everything is spiritual. Hindi lang basta kung ano lang yung nakikita mo. Kailangan mong ipag-pray muna at i-observe po siguro muna, di ba? Hindi pwedeng magbitaw na lang tayo basta-basta just because may narinig tayo or may nakita tayo. It takes time. Take time talaga to assess before you do it. Pray muna talaga po sa Panginoon to confirm kung Lord, ito po ba ang tamang gawin? Ito po ba ang tamang move? Ito po ba yung tamang time to say it? And syempre, guidance, Lord, guide me. What should I say? Kung paano ko sasabihin, kung paano ko siya i-warn about it. Tapos, as you read po itong Book of John, dito rin po sa John 8, sa verse 15, you judge me by human standards, but I do not judge anyone. And if I do, my judgment will be correct in every respect because I am not alone. The Father who sent me is with me. Your own law says that if two people agree about something, their witness is accepted as fact. I am one witness and my Father who sent me is the other. Nasabi rin po yan dito sa verse ng ng 2 Corinthians po 15. Ito po yung unang verse po. Ito ang ikatlong pagkakataon na ako yung darating sa inyo. Yung anumang bintang ay dapat pagtibayin ng 2 o 3 saksi. Di ba po, katulad po nung shinare po ni Atilin kanina na Matthew, saan nga po yan Atilin? Matthew 18. Yun po, Matthew 18 na kung saan, yun nga po, kung may conviction sa'yo, may binigay sa'yo conviction ng Lord, kausapin mo siya muna, ng kayo muna. Pero kung sa pag-uusap nyong yun, hindi siya nakinig, dun ka natatawag ng ating mga kapatid na para kausapin siya. Pero kung hindi siya nakinig din doon sa ibang nating mga kapatid na tinawag mo para kausapin siya, dun yun na siya dadalhin sa court. Tama po ba, Tilin? Yun yung sa iglesia. Sa buo. Yung sa mismong, sa atin, sa grupo. Parang ganun. Buong na. Kaya, don't rush. Yun po talaga yun. Kasi, amen. pag nag-rush ka, oo, sabihin na natin na binigyan ka ng conviction ni Lord, pero tama ba yung magiging pamamaraan mo? Yes. Kailangan lagi tayong align kay Lord. Kasi kung hindi, parang sarili mo na lang din yun nasusunod pag ganun. So, yun lang po. Praise the Lord po na yan. Nakapag-share po ako today. Praise God. Alam mo, Sister Rem, yun nga nun, yung nasabi mo yun. Baka kasi kapag pinangunahan mo ang Diyos, yung sarili mong emotion yung gumana. Alam mo yun, maunahan ka ng feeling, ng emotion mo. 'Di ba? Magkasala ka pa. Kasi ganun tayo eh. Minsan pagka gusto-gusto nating gawin,
sarili natin yung nag-heighten yung emotion natin eh. Pero kapag nagpagabay tayo sa Panginoon, Lord, na po ba yung right timing para kausapin ko po siya? Bigyan niyo po ako ng gabay. Kung anong sasabihin ko, kayo na po yung magsalita. Gamitin niyo po yung aking boses. Nakakalma ka na nun. Nakakalma ka na hindi emosyon yung masusunod sa'yo. So, siya yung magsasalita para may self-control. 'Di ba? Natatama mo siya at the same time, hindi ka nagkakasala. Hindi ka nakakapagsalita ng masama. Hindi ka nagkakasala sa kanya.